Marrying a homeless man. Nawawalan na ng oras si Ina. Kailangan na niya makahanap agad ng mapapakasalan kung hindi ay pagsisisihan niyang nawala sa kanya ang lola niyang pinakamamahal niya. Ito na lang kasi ang natitirang lola niya na talagang minahal niya ng lubos mula noong bata pa siya. Wala na kasi siyang lola sa side ng mami niya, kaya talagang napakalapit nila sa isa't isa. Isang gabi papunta si Ina sa Tagaytay upang bisitahin ng isa sa pagmamay-ari niyang isla ay nakasagasa siya ng lalaking palaboy. Ang ipinagtataka niya ay napakagwapo nito, kahit pa nga marumi at napapaliguan ng alikabok ang kabuuan nito. Tinulungan niya ito dahil nga siya ang may sagot sa nangyari dito. At dahil pumasok sa isip niyang kailangan niya ito, upang maipakilala sa lola niya at maging asawa niya, ay inalok niya ito ng kasal. Pumayag si Bricks na magpakasal kay Ina kung tutulungan siya nitong maiahon ang buhay niya. Mag-success kaya ang relasyon nila o mabuo ito sa isang tunay na pagmamahal? Kabado si Ina at hindi mapakali mula nang malaman niya mula sa daddy niya ang nangyari sa lola niya. Kaya naman, minadali niya ang ginagawa at saka yun iniwan sa sekretarya niya. Gulong-gulo ang isip niya at hindi siya mapakali na baka may nangyari na sa lola niya. Sana naman ay ayos lang ito. Piping bulong ni Ina sa sarili. Pinagdarasal niya na sana ay maayos lang ang lola niya at walang masamang mangyari dito. Pagpasok ng room ng lola niya sa isang sikat at pribadong hospital, ay sumalubong sa kanya ang mami niya. Ma! Garalgal ang boses at hindi na nakapagsalita pa ng marami si Ina dahil sa pag-aalala. Niyakap siya ng ina at pinatahan. Huminahon ka anak, magiging maayos din ang lola mo. Pagpapalubag loob nito sa kanya, ngunit walang tigil ang luha niya sa pagpatak noon. Hindi ko kaya kapag may nangyaring masama kay lola ma. Sana ay ayos lang siya at walang malalang sakit. Sambit niya habang nakatitig sa lola niyang may maraming nakakabit na tubo. Ang sabi ng doktor ay masyadong delikado ang lagay ng lola mo. Patuloy sa paglaki ang puso nito at pati ang BP nito ay tumataas. Inoobserbahan pa rin siya. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko sa mga doktor na gawin nila ang lahat ng makakaya nila. Paliwanag ng mami niya. Mas lalong nadudurog ang puso niya sa mga sinabi ng mami niya. Kaya napaupo na lamang siya sa tabi ng lola niyang wala pa ring malay. Hinawakan niya ang kamay nito at hinalikan. Pumatak sa kamay nito ang luha niyang panay ang bagsak kahit na anong pilit niya. Lola, magpagaling ka na po. Promise kapag gumaling ka na ay mag-aasawa na ako at makikita mo na rin ang apo mo sa akin. Promise yan Lola, magising ka lang. Alam kong noon mo pahiling yan, kaya ibibigay ko na sa'yo kahit ayoko pa dahil wala akong balak na bumuo ng pamilya. Pero para sa'yo Lola ay handa akong gawin ang lahat, gumaling ka lang at mapasaya lang kitang muli. Nakapikit niyang bulong habang yakap ang kamay ng matandang walang malay. Ilang araw din ang lumipas nang bumuti na ang lagay ng lola niya. Napakasaya ni Ina dahil sa wakas ay magaling na rin ang lola niya at nakikita na nilang muli ang saya sa mga mata nito. Hindi rin nagtagal ay pinayagan na sila ng doktor na iuwi ang lola Cora niya. Napakasaya na matanda dahil sa wakas ay hindi na ito maiinip sa hospital room. Nag-leave pansamantala si Ina upang mabantayan at maalagaan ng maayos ang lola niya. Ayaw niyang iba ang mag-aalaga dito dahil siya ang apo. Kaya gusto niyang siya ang mismo mag-aalaga sa matanda. Araw-araw niya itong pinasasaya, kaya naman mas lalong bumuti ang lagay nito. Ngunit isang araw ay kinausap siya ng mami at daddy niya tungkol sa kalagayan niya. Ikinadurog ng pagkatao niya ang natuklasan niya ng mga oras na iyon. Ang lola Cora pala niya ay may komplikasyon na at tatagal na lamang ng 2 taon. Panlulumo ang naramdaman ni Ina. Walang gabi siyang hindi umiyak ng umiyak. Pinakalma lang siya ng mga magulang niya at ipinaunawa ng mga ito ang mga mangyayari na lahat ng tao sa mundo ay lilisan at mawawala. Matagal niyang naintindihan ng mga ito. Mahal na mahal niya ang lola niya. Kaya ipinangako niya rito na bago ito mawala ay bibigyan niya ito ng apo at ikakasal siya mismo sa harap nito. Bahala na. Yan ang nasa isip ni Ina dahil talagang desperada na siya. Basta may makita siyang lalaki na sa tingin niya ay papasa sa taste niya
ay talagang aalokin agad niya yun ng kasal. Di ba rin nang magmukha siyang tanga, basta matupad ang gusto ng lola niya para sa kanya. Wala siyang hindi kayang gawin para sa lola niya, dahil mahal na mahal niya ito ng lubos. Isang hapon, habang binabaybay ang kahabaan ng daan papunta sa Tagaytay, ay may nabangga siyang isang lalaki. Binaba niya ito at sinuri ang lagay. Nakadapa ito kaya itinahayan niya upang masilayan ang itsura nito. Mahaba ang buhok at balbas nito sa baba. Makakapal rin ang kilay nito na maayos na nakadisenyo. Marungis man itong tingnan dahil sa dumi na nakadikit sa balat at suot nitong damit, ay hindi nakatakas kay Ina ang gandang lalaki nito. Matangkad din ito at may malaking katawan. Mister! Mister! Tawag niya dito habang tinatapik-tapik ang pisngi nito. Nagmulat ito ngunit hindi pa rin bumabangon. Siguro nga ay napuruhan ito ni Ina. Kaya naman luminga siya upang sana ay makahanap ng tulong. Ngunit wala man lang dumaraan na kahit sino. Kaya kahit hirap ay kinaya niyang akayin ng lalaki sa loob ng kotse niya. Sa pinakamalapit na hospital niya ito dinala, kung saan malapit lang din sa islang pagmamayari niya. Marami pa kasi siyang dapat asikasuhin, kaya kailangan niya magmadali sa mga bawat oras na lumilipas. Iniwan niya panandalian ang lalaking nasagasaan niya, pero ibinigay niya sa doktor ang contact number niya para kapag lumabas na ang result ng test nito ay matawagan agad siya. 3 oras ang nakalipas nang tawagan siya ng doktor upang sabihin sa kanya ang result ng lalaki. Nagmamadali niyang tinungo ang ospital. Pagkarating ay hindi niya nakilala ang lalaking nakaputing uniforme pang ospital. Napakagwapo nito at malinis rin. Ito pala ang nasagasaan niya na hindi niya nakilala agad. Lumapit siya dito kaya nabaling sa kanya ang tingin nito habang kumakain. Nagkatitigan sila nito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lang kumabog ang dibdib ni Ina na parang kinakabahan siya. Kamusta ang lagay mo? Kaswal niyang tanong. Nakatitig sa kanya ang mga mata nitong kulay abo. Sa isip-isip ni Ina, siguro ay may lahi itong banyaga, kaya ganoon ang kulay ng mga mata nito. And who are you? Baritono ang pagkakasabi nito na ikinatigil ni Ina sa pagtatangkang paghakbang dito. Palaboy, marumi at gusgusin ito na nakita niya sa daan. Pero paanong bihasa ito pagdating sa wikang Ingles? Ako si Ina de la Torre. Ako yung nakasagasa sa'yo. I'm sorry kung nangyari sa'yo ito. But I didn't mean na sadyain sagasaan ka. I promise that I will take good care of everything. Sa bills, sa foods at sa cash. Sagot ko ang lahat. And again, I'm so sorry, mister. Mahabang paliwanag niya, ngunit hindi pa pala niya alam ang pangalan nito. I'm Brix Montemayor. Bigkas nito sa pangalan nito. Tumangu-tangu siya. Kung may kailangan ka pa, huwag kang mahihiyang sabihan ako. Nakangiti niyang sabi dito. Pinakatitigan siya ni Brix na ipinagtaka ni Ina. At the same time ay ikinailang niya rin. Mahihilingin ako kung ganun. Biglang sabi ni Brix sa kanya. Nakinig siya sa sasabihin nito. Kaya hinintay niyang magsalita itong muli. Gusto kong tulungan mo ko na makapaghiganti at mabawi ang kumpanya kong inagaw ng tiyuhin ko. Gusto kong bawiin ang lahat-lahat. Magagawa ko yun kung tutulungan mo ko. Kapag nabawi ko ang lahat, ay ibibigay ko siya ang gusto mo. Sambit ni Brix na nakapagpatigil kay Ina sa pag-iisip. Kung ganon ay mayaman pala talaga ito. At pinabagsak lang ng tiyuhin ito. Kung papayag siya, ay ano bang mapapala niya dito? Parang may lumiwanag na bumbilya sa ulo ni Ina nang maisip niya ang bagay na iyon. Pwedeng si Brix ang kunin niyang mapapangasawa. Sa hindi malamang dahilan ay lumiwanag bigla ang bukas ng mukha ni Ina. Sure, sa isang kondisyon. Pinutol niya ang sasabihin. Doon naging mas interesado si Brix sa kanya. Gusto kong pakasalan mo ko, maging asawa ko, at kapag nangyari yon, ay tutulungan kitang mabawing muli ang lahat ng sayo. May matamis na ngiting sumilay sa sulok ng labi ni Ina habang binibigkas iyon. Napakasaya niya,
Dahil sa wakas ay may maipapakilala na siya sa lola niya. "That's a great idea, babe," sambit ni Bricks. Parang biglang kinabahan si Ina sa pagkakabigkas ni Bricks noon. Pinasadahan siya ni Bricks mula ulo hanggang paa bago yun bumaling sa kanyang mga mata. Lihim siyang napalunok. Kinakabahan man sa gagawin, ay titiisin niya dahil alang-alang sa lola niya ay gagawin niya ang lahat. Gusto lang naman niyang bago mawala sa mundo ang lola niya, ay makita nito ang kasal niya. Natiyak niyang ikakasiya nito ng lubos. Dahil noon pa man, ay hinihiling na nito sa kanyang mag-settle down na siya upang makita na nito ang magiging apo nito sa kanya. Pinunasan niya ang butil ng luha na dumausdos na pala sa kanyang pisngi na hindi niya namalayang lumuluha na pala siya. Bumalik siyang muli sa Manila, ngunit kasama na niya si Bricks. Ipapakilala niya ito sa mga magulang niya at sa lola niya. Gusto niya sana na hindi mabigla ang mga ito kapag ipinakilala niya si Bricks sa mga ito bilang nobyo niya. Binilhan niya ng isang condo unit si Bricks. Kasama yon sa listahan ng mga kondisyones nilang dalawa. Napapakasalan niya ito bilang kapalit ng pag-ahon nito sa kahirapan. Condo unit, perang cash na nagkakahalaga ng 5 milyon at kotse ang binigay niya rito. Kapag kasal na sila ni Bricks, ay gagamitin ito ang kumpanya ni Ina upang mabawi ang sarili nitong kumpanya na kasalukuyang pinamamahalaan ng sakim niyang tiyuhin. Niloko siya ng tiyuhin niya. Sinabi nitong may meeting na magaganap sa Tagaytay, ngunit may binabalak pala ito sa kanya. Pinapatay siya nito at pinalabas na wala ng buhay. Mabuti na lang at nakatakas siya sa kamay ng mga alagad nito. Mabilis na naiprocess ang lahat at dahil nag-iisa lang na anak si Bricks, ay wala nang iba pang makakakuha ng company kundi ang tiyuhin niya. Ang parents ni Bricks ay namatay noon sa isang plane crash. Bago mawala ang mga magulang niya noon, ay nailipat sa pangalan niya ang lahat-lahat ng properties na mga ito. Lahat ng company nila, negosyo, pera, alahas, bahay, lupa, kotse at private plane ay sa kanya nakapangalan. Kaya naman talagang mayaman si Bricks. Dahil wala pang alam sa pagpapatakbo ng mga negosyo noon, ay ang tiyuhin muna niyang si Leonardo ang namahala. Akala noon ni Leonardo ay madali lang niyang makukuha ang kayamanan ni Bricks. Ngunit hindi pala ganoon kadali ang lahat. Dahil kailangan muna ni Bricks na mag-edad ng 18 bago mailipat ang lahat sa kanya. Hinintay yun ni Leonardo. Ngunit na magkaedad si Bricks ng 18 ay hindi nangyari ang inaasahan niya. Hindi niya napaikot ang ulo ni Bricks. Nasa tamang edad na noon siya at alam na niya ang lahat. Nalaman din ni Bricks na unti-unting kinukuha ni Leonardo ang mga pera sa account niya. Kung paano nangyari yon ay hindi niya alam. Pero pinaimbestigahan niya ito at nalaman niya ang habol pala talagaan ito ang pera at kayamanan ng pamilya nila. Nag-away sila ni Leonardo kaya pinalayas niya ito ng company niya at tinanggal bilang investors. Ngunit hindi nagtagal ay nagbago si Leonardo. At ipinakita nito na mahal siya nito bilang anak na rin at hindi lang basta pamangkin. Noong una ay hindi siya naniwala, ngunit pinatunayan ito ni Leonardo kaya naman tinanggap niya itong muli sa buhay niya. Pero mali pala siya dahil unti-unti ay kinukuha muli nito ang loob niya pagkatapos ay niloko siya at pinapatay. Ilang buwan siyang nanghina, 3 linggo siya sa public hospital. May mag-asawa lang ang nakakita sa kanya sa bundok na walang malay at puno ng dugo sa buong katawan. Dinalaw daw siya ng mga ito sa pinakamalapit na hospital. Noong una ay akala ng mga ito na patay na siya. Mabuti at nakaligtas pa siya. Meron siyang tama ng bala sa balikat, hita at tagiliran. Matagal na proseso bago siya nakarecover at pinatira siya ng mag-asawang Lina at Canor sa pamamahay ng mga ito. Dahil nasyak pa ang katawan niya ay hindi agad siya nakabalik sa Maynila. Itinapon kasi ni Leonardo ang katawan niya sa isang gubat sa bundok. Nang makita siya ni Ina noon sa kalsada, ay lumayas na siya nung time na yun kila Lina at Canor. Gusto na kasi niyang bumalik sa Maynila, ngunit naligaw siya at nagutom. Walang-wala pa siyang pera at nanghihina, kaya naman tumagal siya ng 2 araw sa daan. Mabuti at nakita siya ni Ina at nailigtas. Babalik siya sa tunay niyang mundo na dapat ay para sa kanya.
at maghihiganti kay Leonardo. Ipaparanas niya dito ang lahat ng ginawa nito sa kanya. Mula sa marangyang buhay ngayon ni Leonardo ay pababagsakin niya itong muli at ibabalik sa dapat nitong kalagyan. Mabilis na lumipas ang mga araw. 2 araw na lang ay kasal na ni Ina at Bricks. Noong nakaraang linggo lang ay ipinakilala ni Ina si Bricks sa kanyang pamilya at lola. Tuwang-tuwa ang mga ito at hindi man lang naghinala dahil napakagaling umakto ni Bricks na tila ba isa talaga silang magkasintahan. Nagulat na lamang siya noong naroon na sila nito sa mansyon. Kung makahawak at haplos si Bricks sa kanya ay para talagang tunay silang nag-iibigan. Bagay na ikinailang ni Ina. Ngunit para sa lola niya ay nakisabay na rin siya sa agos ng eksena. Masaya ang bukas ng mukha ng lola niya, lalo pa nang inanunsyo nilang magpapakasal na sila. Akala niya ay mabibigla ang mga ito, ngunit tuwang-tuwa pa pala ang mga ito. Bakit daw nung araw lang na yun niya sinabing may nobyo na pala siya? At noon lang din niya sinabing nais na pala niyang maikasal kay Bricks. Sagot niya sa mga ito ay dahil hindi pa siya handang magsabi noon, dahil nahihiya siya sa pamilya niya. Pero parang wala sa mga ito ang acting nila, na labis ikinatuwa ni Ina dahil tanggap ng mga ito ang pagpapakasal niya. Nasamid lang siya nung banggitin ng lola niya na sana daw ay bago sila ikasal ni Bricks ay may laman na sana ang tiyan niya para sa ganon ay maisilang na lang niya ito kapag nagsasama na sila. Mabilis na sumagot si Bricks sa sinabing yun ng lola niya dahil tila na umid ang dila niya ng mga oras na iyon. Hayaan niyo po lola, pag-iigihan po namin ang paggawa. Nang sa ganon ay mabilis niyong masilayan ang inyong mga apo sa amin ni Ina. Tanging ngiti na lamang ang nagawa niya nung mga oras na yon. Pinisil ni Bricks ang kamay niya ng mga oras na yon, kaya naman kumalma agad ang katawan at puso niya. 2 araw na lang ay ikakasal na sila ni Bricks, kaya naman masyado nilang pinaghandaan ang lahat mula sa groomsmaid, bridesmaid, mga imbitado, team ng kanilang kasal, gowns, rings at iba pa. Naayos na nila agad ang lahat. Kaunti lang ang imbitado, basta ang mahalaga ay mayroong kasalan na mangyayari. At dahil walang kamag-anakan si Bricks, ay nag-hire sila ng mga kunwaring mga magulang at kapatid nito, maging mga kakilala at kaibigan. Hindi na inabala pa ni Bricks na imbitahin ang mga tunay niyang kaibigan at kaklase nung nag-aaral pa lamang siya ng kolehiyo. Ayaw niyang malaman ni Leonardo na buhay pa siya. Dahil gusto niyang unti-unti ay malaman itong hindi siya nito tunay na napatay. Meron naman siyang iba pang pinsan at mga tiyahin-tiyuhin pero wala sa Pilipinas dahil nasa States ang mga ito at ang iba naman ay nasa malayong bansa na. Are you okay? Tanong ni Bricks sa kanya habang sumisimsim ng juice. Nasa sala sila nito habang nanonood ng movie. Magkatabi sila sa sofa, ngunit may kaunting space sa pagitan nila. Sapat lang upang magkaroon ng distansya sa pagitan nilang dalawa. Ayos lang. Medyo kabado dahil sa papalapit nating kasal. Sagot niya habang kumukuha ng fries sa mesang nasa harap niya. Bakit ka naman kakabahan? Dapat maging masaya tayo dahil matutupad na natin ang mga gusto natin. Magagawa mo na ang gusto ng lola mo para sa'yo. Maipapakita mong mahal natin ang isa't isa at higit sa lahat na pasaya mo siya. Ramdam ni Ina ang mariing titig ni Bricks sa kanya, kaya naman binaling niya rin ang tingin sa binata. Salamat Bricks, salamat dahil pumayag ka na maikasal sa akin at magpanggap na nobyo ko. Noon gusto ko nalang sana na magwalda sa bar para makahanap ng lalaking pwede kong pakasalan. Pero nagkaroon ng maraming problema. Siguro nga nakatakda na ikaw ang lalaking maikakasal para sa akin. I'm very thankful na hindi na ako nahirapang humanap pa ng iba. Paano na lang kung loko-loko ang nakuha ko? Grabe yon, baka saktan ako or worse, perahan at waldasin ang mga pinaghirapan ko. Pagkukwento niya ng napakahaba. Nakikinig lang si Bricks, ngunit sa isip-isip nito ay nais na niyang hablutin ang leeg ni Ina upang hagkan ang mapupulang labi ng dalaga. Pinipigilan lamang niya ang sarili dahil ayaw niyang mag-iba ang tingin ni Ina sa kanya. Baka isipan nitong may iba siyang nais dito. Ayaw niyang mag-iba ang mangyayari dahil baka hindi pa matuloy ang kasal nilang dalawa. Huminga siya ng malalim upang makalma ang kanyang sarili at saka ibinaling sa ibang bagay ang mga mata.
Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasayangin ang mga tiwala na ibinigay mo sa akin, Ina. Pangungumbinsi niya dito sa kahinawakan ang kamay nito at masuyong hinagkan ang likod ng palad nito. Masayang ngiti ang isinukli ni Ina sa kanya bago nila seryosohin ang pinapanood nila. Buong gabi ay panatag ang kalooban ni Ina habang hinihintay ang pagbukas ng bukang liwayway. Inaasahan niyang magandang umaga ang bubungad sa kanya at walang pangamba sa puso niya. Ngunit nagising siya sa malakas na tunog ng cellphone niya na kanina pa pala nagre-ring. Sinilip niya iyon at nangunot agad ang kanyang mga noo nang makitang nakakalimang missed calls na ang mami niya sa kanya. "Hello ma, ano pong atin?" Bungad niya pagkasagot sa tawag ng ina. "Anak, may bisita ka. Pwede bang umuwi ka muna, nak? May naghahanap sa iyo ngayon. Nandito siya sa sala, hinihintay ka." Ramdam niyang may kakaiba sa tono ng ina niya, kaya mabilis siyang bumangon at naglinis ng sarili. Paglabas niya ay naroon na pala si Bricks na nagluluto ng almusal. Amoy kaagad niya ang bango ng niluluto nito, ngunit nagmamadali talaga siya, kaya hindi na niya ito masasamahang kumain ng almusal. "Teka, umahangos ka. May problema ba?" Tanong nito sa kanya. "Si Mommy, tumawag kasi siya. May sasabihin daw sa akin ngayong importante lang. Mauna ka na kumain ha. Baka mamayang hapon ulit ako makabalik." Nagmamadali niyang sabi habang sinusuot ang sandals na may 2-inch ang taas. Tumangu-tangu na lamang ito sa kanya habang nakangiti. Pagkababa niya ng kotse ay mabilis niyang binaybay ang daan papasok sa loob ng mansyon. Bumungad sa kanya ang mga kasambahay nila na bumati sa kanya ng magandang umaga. Sinuklian din niya iyon ng matamis na ngiti. Hindi naman kasi siya snobber na amo, kaya ka-close talaga niya lahat ng kasambahay nila sa mansyon. "Nasa dining area po sila, Miss Ina. Bilin po ni Madam na pagkarating niyo ay agad kayong pumunta roon." Yumuko pa ang katulong nilang si Myla pagkasabi noon. Nagkakatuwaan at nagkukwentuhan ang mami niya at lola pagkarating niya sa loob ng malawak na dining area nila. May isang lalaki ang ipinagtataka niyang naroon na nakatalikod sa gawi niya. "Oh, Iha, come on, maupo ka." Tawag ng ina niya nang mapansin itong naroon na siya. Bahagya siyang naglakad palapit habang dahan-dahang kinikilala ang lalaking nakatalikod pa rin sa kanya. "Apo, maupo ka. Kanina ka pa hinihintay ng bisita mo." Wika naman ng lola niya na may ngiti sa labi, na tila ba kaysa yan ang pinag-uusapan ng mga ito kanina. "Good morning, Mi. Good morning, La." Bati niya sa mga ito habang bumibeso. "Long time no communication, Ina." Sambit ng boses na nakapagpatigil sa kanya sa ginagawa. Dahan-dahan niya itong nilingon at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makilala ang may-ari ng boses na iyon. Si Carter? Si Carter ang kababata niya noon sa Amerika. Naiwan niya ito noong high school siya dahil kinailangan nilang bumalik sa Pilipinas. Dito na siya nag-college hanggang sa nawala na sila ng komunikasyon noon ni Carter. Nanligaw noon sa kanya si Carter at dahil aalis na nga sila ng Amerika ay hindi niya ito nasagot noon, kaya laking gulat niya nang makita itong muli. Malaki na ang ipinagbago ni Carter. Mas nag-matured ang looks nito at mas lalong gumwapo. Aaminin na niyang nailang siya sa presensya nito. Lumapit ito sa kanya at mahigpit na yakap ang ibinigay nito sa kanya bago siya nito halikan sa ulo. Hindi agad siya nakaganti ng yakap dito dahil nabibigla pa siya. Kailan ka pa dumating sa Pilipinas? Tsaka sinong kasama mo dito? Nagbabakasyon ka ba?" Sunod-sunod na tanong niya kay Carter na hindi niya namalayan. Parang lutang kasi siya ng mga oras na iyon. "Teka," natatawa ito. "Isa-isa lang ang tanong, babe. Hindi ko kayang sagutin lahat yan. Dahan-dahan lang, okay?" Natatawang sabi ni Carter sa kanya. Napahagalpak rin ng tawa ang mami niya at lola dahil sa nakikitang eksena sa pagitan nila ni Carter. Nahihiya siyang napayuko. Napalunok din siya at hindi nakapagsalita agad. Nang mag-angat siya ng tingin, ay sa mami niya muna ibinaling ang mga mata niya. Nahihiya siyang salubungin ang mga titig ni Carter sa kanya. "Noong nakaraan pa ako dumating.
Hindi agad ako nagsabi sa'yo because I want to surprise you. Sambit nito habang may ngiti sa mga labi. Ipinagpatuloy nito ang sinasabi. Wala akong kasama. Ako lang mag-isa. Because I want to see you, Ina. I miss you, that's why I went to the Philippines. If you don't have any appointment, if you want, we can go out somewhere together. Kung gusto mo lang naman. Nilaro ni Carter ang table napkin sa harap. Kinakabahan kasi ito na baka hindi pumayag si Ina na lumabas silang magkasama. Matagal-tagal na rin nung nagkasama silang dalawa, kaya hindi niya alam kung papayag ba itong sumama sa kanya. Napasyal na rin sila noon sa Pilipinas dahil may kamag-anak siyang Pilipino. Ang tita kasi ni Carter na asawa ng kapatid ng daddy niya ay Pilipina. Kaya naman natuto din siya sa wikang Tagalog. Mas lalong nadagdagan ang karunungan niya noong nakilala niya si Ina. Tinapik-tapik ng mami ni Ina ang balikat ni Carter upang kahit papano ay mawala ang kaba na nararamdaman ng binata. Apo, matagal na rin mula nung nagkasama kayo nitong si Carter. Pagbigyan mo na at minsan lang naman, hindi niyo pa ba namiss ang isa't isa? May mapaglarong ngisi sa mga mata ng lola niya habang sinasabi iyon. Ayos lang, kailan mo ba gusto? Tanong niya kahit awkward ang dating sa kanya. Masaya itong napangiti habang magkadaop ang palad nito na para bang nananalangin na pumayag siya. Gaya ng nangyari ay pumayag nga siya na pumasyal silang magkasama ni Carter. Pero may pagbabago sa kanya. Kahit magkasama sila ni Carter, ay si Bricks pa rin ang sumasagi sa isip niya. Ano na kaya ang ginagawa nito sa mga oras na yun? Kumain na kaya ito ng almusal? Yan ang mga tanong na sumasagi sa isip niya tungkol kay Bricks. Napagpasyahan nilang dalawa ni Carter na sa Sabado ng umaga mamasyal sa Baguio. Dahil hindi naman kabisado ni Carter ang mga pasikot-sikot sa Pinas, ay siya ang parang magiging tour guide nito. Sabay-sabay silang kumain ng almusal. Siya, ang mami niya, ang lola niya at si Carter. Masayang nagkukwentuhan ang mga ito habang masaganang kumakain. Habang siya naman ay naroon lang at nakikinig sa mga ito. Paminsan-minsan ay nahuhuli niya si Carter na nakatingin sa kanya. Nahihiya siya kaya siya na ang unang nagbabawi ng tingin kaysa naman magtagal ang titigan nila. May kung ano sa damdamin niya na bumubulong sa kanyang nagtataksil siya kay Bricks. Parang tinutusok din ang puso niya sa mga imaheng pumapasok sa isip niya. Pinagpag niya ang naiisip at mas nag-focus na lang sa kinakain nang magtanong si Carter sa kanya. Ina, kumusta ka na pagkatapos mong iwan ng Amerika? Sa tono nito ay may nahihimigang pahiwatig si Carter sa kanya na para bang ang ibig sabihin ay anong nangyari sa buhay niya pagkatapos niyang iwan si Carter ng mag-isa sa Amerika. Ha? Hindi agad nakasagot si Ina dahil hindi niya alam kung ano ba ang mas dapat sabihin. Okay naman ako. Nagpatuloy sa pag-aaral at graduate sa napiling kurso. At ngayon ay maayos na ang lahat. May mga businesses na rin at sariling kumpanya. Disenteng sagot niya. May dumaang kinang sa mga mata ni Carter na sa tingin ni Ina ay paghanga iyon. Kahit naman siya ay hindi niya rin inaasahang makakapagtapos siya ng kolehiyo at magiging ganap na CEO ng sarili niyang company. Hindi lang yun dahil marami din siyang naipundar na ari-arian at negosyo. Nasa kanya na nga ang lahat, pero parang may kulang sa puso niya. It's nice to hear that, babe. I'm so proud of you. I know you can do it. That someday, you will reach your dreams in life. And now here you are. I am so happy for you, Ina. Masayang bati nito sa kanya. Nginitian niya ito habang tumangu-tango. Thank you, Carter. How about you? Did you finish your dreams to be a great doctor? Siya naman ang nagtanong dito. Nagbago ang masayang ekspresyon sa mukha nito nang banggitin niya iyon. Mukhang nagkaproblema yata ito sa kinuhang kurso. Ang totoo niyan, hindi ko na natapos ang pag-aaral ko dahil pinag-manage na ako ni daddy ng company namin. Nagkaroon kasi siya ng sakit kaya pursahan na kinailangan kong pamahalaan ng company. May lungkot sa boses na sambit ni Carter. Ngunit pilit nito iyong pinatatag pero hindi yun nakatakas sa paningin nilang lahat. Nakaramdam siya ng awa para kay Carter. Ngunit ano nga ba ang magagawa niya?
Nang mayari ang umagang yon, ay agad siyang dumiretso sa meeting place ng isa sa mga nag-aasikaso ng kasal nila ni Briggs. Naging busy siya sa maghapon na yon, kaya hindi niya agad naisip si Briggs. Ngunit nang sumagi na sa isip niya ang binata, ay agad niya itong tinawagan. "Hello, Briggs?" Bungad niya. "Hey, kamusta lakad mo kanina?" Usisa nito. Hindi agad siya nakasagot. Hindi niya kasi alam kung sasabihin ba niya dito na dumating si Carter. Isa pa, ay hindi pa nito kilala si Carter at natatakot din siya na baka iba ang isipin nito at maapektuhan ang nalalapit na kasal nila. "Ayos naman, dumating lang yung kaibigan ko kaya hindi na ako nakasabay na kumain sa'yo ng almusal. Ikaw, anong pinagkakaabalahan mo niyan?" Kwento niya at pagkatapos ay siya naman ang nagtanong dito upang maiba ang usapan nila. "Heto, nag-iisip ng plano para mapabagsak ng suga pa kung tiyuhin. Uuwi ka na ba?" Sambit nito. Uuwi na siya, pero bakit naman tinanong ni Briggs? "Oo galing ako sa wedding planner natin at sa isa sa mga investors ko. Bakit mo pala naitanong?" Aniya. Rinig niya sa kabilang linya ang pagbuntong hininga ni Briggs na para bang nagdadalawang isip ito sa nais sabihin. "Aayain sana kita na kumain sa labas. Don't worry, may treat." Rinig niya ang pagsinghap ni Briggs ng hangin pagkatapos nitong magsalita. Napangiti siya dahil sa sinabi ni Briggs. Inaaya ba siya nitong lumabas? Dinner date? Tanong niya sa sarili. Kinagat niya ang ibabang labi dahil sa kilig na nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Pumayag siyang mag-dinner date sila ni Briggs, kaya talagang pinaghandaan niya iyon. Nagsuot siya ng dress na hapit sa maganda niyang katawan. Kahit papano naman kasi ay maganda ang katawan niya at talagang mahubog ang kurba niya at malalaman ang dibdib at puwetan niya. Hindi lang siya mahilig magsuot ng mga fitted, kung kaya hindi pansin ang katawan niyang may ipapanama rin. "Table 8 po, ma'am." Bungad sa kanya ng waitress sa restaurant na napag-usapan nila ni Briggs. Nakita niyang naroon na nga si Briggs at naghihintay sa kanya. Nang makita siya nito, ay agad itong tumayo at sinalubong siya. Inalalayan siya nitong makaupo na ikinangiti niya. "Hi, wow, I'm too stunned by your beauty. Very beautiful." Puri nito habang pinapasadahan ang tingin ng kabuuan niya. Pansin niya na napapadalas ang pagngiti niya ng palihim dahil kay Briggs. Bigla siyang nailang dahil sa titig na ibinibigay ni Briggs sa kanya. Nambola pa, Ice. Kunwari ay naiinis na sabi niya, pero ang totoo ay tinatago lang niya ang kilig na nararamdaman niya ngayon. Nakurot niya ang sarili habang kagat-kagat ang labi. Malakas din ang tibok ng puso niya ng mga oras na yon. At si Briggs ang may kagagawan noon. "Hindi ako nambobola. Totoong sinasabi ko, Ina. Napakaganda mo at sexy. Hindi ko alam na ganito pala ka-Diyos ang mapapangasawa ko. Ang swerte ko naman pala." Wika nito na nangingiti pa. Wala na. Bumigay na si Ina. Tumawa siya sa sinambit ni Briggs. Ewan ba niya kung bakit ang saya-saya niya ngayon? Kung bakit lagi siyang nakangiti pag si Briggs ang kasama niya? "So, may naiisip ka na bang plano para maibalik ang company mo?" Pag-iiba ni Ina ng usapan. Habang hinihintay ang order nila, ay nag-usap muna sila sa mga bagay-bagay na dapat nilang pagtuunan ng pansin. "Since may kakasal na tayo, gusto ko sana na tulungan mo ko para maibalik ko ang lahat sa dati at para na rin mapabagsak si Leonardo." Seryosong wika nito. Tumangu-tangu siya bilang pagsang-ayon dito. "Huwag kang mag-alala. Kapag naikasal tayo, lahat ng akin ay magiging sayo na rin. At pwede mo akong gamitin para matupad mo ang lahat ng balak mo. Basta ipangako mo sa akin na hindi mo sisirain ang tiwala ko sa'yo." Mariin niyang sambit habang magkahinang ang kanilang mga mata. Ganun kalaki ang tiwala niya kay Briggs. Handa siyang magpagamit para dito. Dahil kailangan din niya ito para matupad ang nais ng lola niya. Sumapit ang araw ng kasal nila ni Briggs. Kinakabahan siya habang lumalakad sa red carpet. Naghihintay si Briggs sa kanya, kasama nito ang kinuha nilang kunwari ay mga magulang nito. Napangiti siya habang hinihintay na makalapit sa mga ito. Hindi niya alam kung anong reaksyon ni Briggs, kung masaya ba ito o hindi, dahil wala siyang emosyon na nababakas sa mga mata ng binata.
Ibinigay ng daddy niya ang kamay niya kay Bricks. Ingatan at mahalin mo ang anak ko, kagaya ng pagmamahal namin sa kanya. My son-in-law. Seryosong sabi ng daddy niya, nang tuluyang magdampi ang mga palad nila ni Bricks. Tumango si Bricks dito at nagmano. Opo daddy, anda po kong alagaan. Mahalin at ingatan ng sobra-sobra ang inyong anak. Sagot ni Bricks na nagpatibok ng malakas sa puso ni Ina. Pumatak ang luha sa mga mata niya sa hindi malamang dahilan. Mula ngayon, ayoko nakikita ka na umiiyak. Tahan na. Pagpapagaan ni Bricks sa pakiramdam niya. You, Ina Castallejo and Bricks Montemayor are now married. May the God bless you and fill your heart with joy. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pari na nagkakasal sa kanila. Malakas na palakpakan ang maririnig sa buong paligid ng simbahan. Masaya siyang nakangiti ng malaki nang magawi sa lola niya ang kanyang tingin. Nakapaskil dito ang malawak ng ngiti habang walang pagsidlan ang saya sa puso nito. Dahil sa wakas ay kasal na ang apo nitong si Ina. Pumapalakpak ito habang nakatingin kay Ina. Kitang-kita rin ni Ina na lumuluha sa sobrang saya ang lola niya. Nanlalamig ang mga kamay niya at namamawis dahil sa kaba. Hawak ngayon ni Bricks ang tela na nagtatabing sa mukha niya. Itinaas yun ni Bricks at sinalo nito ang magkabila niyang pisngi. Maririnig ang malakas na hiyawan ng mga pamilya nila at kakilala. Kiss! 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 Sigaw ng mga ito na hindi na yata makapaghintay. Napangiti sila ni Bricks bago siya nito halikan sa labi. Magaan lang yon. Ramdam nila ang lambot ng bawat isang labi. Kay tamis ng labi ni Ina. Bulong ng isip ni Bricks habang magkahinang pa rin ang kanilang labi. Hindi niya iyon pinutol at mas pinailalim pa upang maramdamang maigi ang lambot at tamis ng labi ng kanyang asawa. Nahihibang ka na, Bricks. Sigaw ng utak niya, ngunit wala siyang pakialam, basta ang gusto niya ngayon ay maramdaman ang matagal na niyang inaasam na mangyari. Ang damhin ang labi ni Ina. Noon ay hanggang titig lang siya dito, pero ngayong kasal na sila, ay nagawa na niya ang dati ay pinapantasya lang niya. Napakaganda ni Ina, at ipinagtataka niyang hanggang ngayon ay wala itong naging kasintahan. Kung hindi pa siya pumasok sa buhay nito, ay hanggang ngayon siguro ay wala pa itong nobyo. Maganda naman at matalino si Ina, talented din at mabait. Pero bakit wala itong naging kasintahan kahit isa? Yan ang tanong sa isip ni Bricks na mga sandaling iyon. Pagkatapos ng halik na pinagsaluhan nila ni Bricks, ay nagawi ang tingin niya sa bungad ng simbahan. Sa pinakadulo na natatakpan ng mga nakatayong bulaklak. Carter? Gulat siya nang makita si Carter na naroong nakatanaw sa kanila ni Bricks. Napalunok siya at hindi nakagalaw. Kinakabahan siya sa hindi malamang dahilan. Wala naman siyang dapat na ikagambala, pero bakit ba ganun na lang ang nararamdaman niya ng mga oras na yon? Nalilito siya. Natapos ang araw ng kanilang kasal at nairaos ng matiwasay. Masaya si Bricks kahit pa nga hindi naman sila pareho ng nararamdaman ni Ina. Habang si Ina naman ay hindi maintindihan ng kanyang sarili. Oo, masaya siya, pero parang may gumugulo sa kanya lalo pa nang makita niya si Carter na nakatanaw sa kanila noong araw ng kasal nila ni Bricks. Gusto niyang makausap si Carter, pero wala pa siyang lakas ng loob para gawin iyon. Gusto niyang makausap ito ng maayos at maipaliwanag ang nangyari. Pero bakit pa siya magpapaliwanag kung wala namang namamagitan sa kanila? Tanong ng isip niya. Napabuntong hininga na lamang siya. Napansin ni Bricks ang malalim na iniisip ng asawa niya. Kaya nilapitan niya ito at tinanong, Han, may problema ba? Nagitla si Ina sa biglaang pagsasalita ni Bricks na hindi niya namalayang naroon na pala sa tabi niya. At isa pa ay tinawag siya nitong Han. Dati kasi ay tinawag siya nitong Babe, kaya nanibago siya. Wala naman. May naalala lang. Binigyan niya ito ng matamis na ngiti upang hindi nito mahalata ang nasa isip niya at nararamdaman sa mga oras na yon. Akala ko kasi may malaki ka ng problema. Ang lalim kasi ng buntong hininga mo kanina. At kahit nasa malayo ako ay naririnig ko, kaya nilapitan na kita. Paliwanag nito. Kaya pala ito lumapit sa kanya
ay napapansin na rin ito ang tamlay niya. Wala naman. Ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? May problema ba? Tanong din niya rito. Naupo ito sa tabi niya at sumandal sa sofa. Wala, hindi lang ako makapaghintay na malaman ni Leonardo buhay ako. Gumawa na ako ng hakbang kanina. Inutusan ko ang sekretary ko na unti-unting pabagsakin ang company ni Leonardo. Binili ko ang 10% sa share ni Mr. Takamoto at ang 20% ay nasa iyo. Kaya kung pag-iisahin natin ay meron na akong 30%. Hindi na ako makapaghintay na makitang naghihirap siya. Mahabang pahayag ni Briggs. Napapikit ito kaya wala sa sariling napatitig si Ina sa asawa niya. Hindi talaga maikakaila ang gandang lalaki ni Briggs. Kumpara kay Carter ay mas maibubuga ito. Mas matangkad din si Briggs at mas malaki ang katawan. Teka, bakit ba niya pinagkukumpara ang dalawa? Sa isip-isip niya. Ngunit nagulat siya nang mahuli siya nitong nakatitig dito. Napalunok siya bago nag-iwas na mga mata. Itinuon na lang niya ang paningin sa ibang bagay. Gwapong-gwapo ka sa asawa mo, ano? Pangaasar nito nang mahuli siya nito. Ano? Hindi, no? Kunwari niyang kaila. Sus, bakit tinititigan mo ko kanina? Siguro may ini-imagine ka na dyan sa isip mo. Dagdag pa ni Briggs. Namumulan na ang pisngi niya dahil sa hiyang nararamdaman. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi sumagi sa isip ko yun kahit kailan, no? Umirap siya kay Briggs pero naupo ito sa tabi niya at umusog palapit. Malakas ang kabog ng dibdib niya habang lumalapit ito. Kaunti na lang ay magkakadikit na ang kanilang katawan. Teka, lumayo ka nga. Ang laki ng space dyan, no? Urong ka ng urong dito. Kunwari ay naiinis niyang sita. Malaki ang ngisi ni Briggs dahil nakikita niya ang kaba at inis sa mukha ni Ina. Hindi ito komportable sa ayos nila, kaya naman namumula na ang mukha ng dalaga. Aliw na aliw siya sa nakikitang reaksyon sa mukha ng asawa. Paano kung totohanin na lang natin ang kasal na to? Handa ka ba? Tanong niya na ikinagulat ng asawa niya sa sinabi niya. Tumingin ito sa kanya, kaya magkalapit na magkalapit ang kanilang mga muka. At kaunting galaw na lang ay magkakadikit na ang kanilang balat. Ano bang sinasabi mo? Maang-maanga na tanong ni Ina. Kahit ang totoo, ay naiintindihan naman talaga niya ang pinaparating ni Briggs. Ang sabi ko, paano kung totohanin na lang natin to? Handa akong panindigan ka, Ina. Unang kita ko pa lang sa'yo. Alam ko sa sarili ko na kailangan kitang pahalagahan at alagaan. Kitang-kita ni Ina ang emosyon na iyon kay Briggs. Seryoso ang mukha nito habang sinasabi ang mga yon. Kaya malakas ang kabog ng dibdib niya at parang kinikiliti ang tiyan niya. Hindi siya nakakibo sa sinabing yun ni Briggs. Tanging ang mga mata lang nila ang nag-uusap sa mga oras na iyon. Bumaba ang titig ni Briggs sa mga labi ni Ina at sinundan yun ni Ina ng tingin. Napalunok siya at hindi makagalaw. Takot na gumawa ng aksyon. Titig pa lang ni Briggs ay parang alak na dahil nalalasing siya habang ang mga mata niya ay mapupungay. Dahan-dahang pumikit ang mata niya, kasabay ng paglapat ng labi ni Briggs sa labi niya. Banayad lang yon na nagbibigay ng kiliti sa kaibuturan ng puso ni Ina. Rinig nila ang tibok ng puso ng bawat isa. Dahil magkalapit na ng tuluyan ang kanilang mga katawan. Hindi na namalaya ni Ina na kusang yumapos ang kamay niya sa batok ni Briggs, habang ang isang kamay naman ni Briggs ay nakaalalay sa likod ng ulo niya. At ang isa nitong kamay ay nakapalibot sa bewang niya. Nang gabing yon ay napuno ng mainit na pag-iisa ang kanilang silid. Buong pusong nagpaangkin si Ina kay Briggs nang walang pagtutol sa kanyang isip. Kinaumagahan ay tinanghali ng gising si Ina. Pasado 9:00 na nang magising siya mula sa mahimbing na pagkakatulog niya. Agad nagbalik sa alaala niya ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ni Briggs. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang maalala niya ang lahat. Natuloy ang pag-iisa nila at dahil doon ay masakit ngayon ang katawan niya. Para yung nilamog at binugbog ng kung sino. Gusto niyang tumayo pero masakit ang mga kalamnan niya, lalo na ang ano niya. Naaalaala niya pang ang napakalaki ng pag-aari ni Briggs. Paano kaya nagkasya yun sa kanya? Hindi na nakapagtataka
Kaya nga sobrang sakit ng katawan niya, maging ang balakang niya dahil sa laki nun. Ramdam niya ang gigil ni Bricks sa kanya kagabi at paulit-ulit itong sinasabi na handa ito sa anumang kalalabasan ng nangyari sa kanila. Masaya ang puso niya dahil sa sinabi niyo ni Bricks, naniniwala naman siya na hindi siya nito sasaktan. Nag-ingay ang pinto, hudyat na may pumasok. Hinintay niya kung sino ang taong yon at bumungad sa kanya si Bricks na may hawak na tray na naglalaman ng mga pagkain. Nakangiti nitong inilapag ang tray sa side table na katabi ng kama niya. Alanganin siyang umiti pabalik dito dahil nahihiya siya sa nangyari. Ramdam niya ring namumula na naman ang mukha niya. Huminga siya ng malalim upang mapakalma ang sarili. "Kamusta ang pakiramdam mo?" Tanong nito habang naupo sa gilid ng kama. Masakit ang buong katawan ko. Para akong magkakasakit. Sagot niya. "Hayaan mo, aalagaan kita hanggang sa umayos ang pakiramdam mo. I'm sorry kung ginawa ko yun sa'yo. Wala akong pinagsisisihan sa nangyari sa atin. Ano man ang kalalabasan nito, handa akong panagutan ka." Mariing nakatitig si Bricks sa kanyang mga mata ng mga sandali na sinasabi nito ang mga yon. Heto na naman ang malakas na kabog ng dibdib niya. Kinikilig ba siya? Tanong niya sa kanyang isip. Napakislot siya nang dumampi ang palad ni Bricks sa mukha niya. Hinawi kasi nito ang buhok na humarang sa mukha niya. Napangiti naman siya dahil sa munting gestures ni Bricks. "Halika, paglinis ka na ng katawan mo para makakain ka na hanggat mainit ang pagkain." Aya nito sa kanya bago siya alalayang makatayo. Marahang inilublob ni Bricks ang katawan niya sa bathtub. Nakaginhawa agad siya dahil doon. Ang kaninang makirot na parte na yun ng katawan niya ay nakaginhawa kahit papaano. Nahihiya man siya kay Bricks dahil nakahubad siya sa ilalim ng tubig ay wala siyang magawa. Dahil ayon dito ay nakita naman na daw ang lahat-lahat sa kanya. At hindi lamang daw iyon dahil napakaganda daw ng hubog ng katawan niya. Ilang araw lang ay maayos nang muli ang katawan niya. May 3 araw sila ni Bricks sa Boracay para mag-honeymoon. Tuwang-tuwa ang pamilya ni Ina dahil iniisip ng mga ito na makakabuo agad sila ni Bricks. Oras na makapagsolo silang mag-asawa. Pero ang hindi alam ng mga ito ay nauna na silang mag-honeymoon noong nakalipas na mga araw. Binati sila ng mga staff ng isla at mabilis na inasikaso sa hotel room na kinuha nila. Nasa VIP room sila, kaya naman napakaganda ng loob at interior ng silid. Meron ding jacuzzi at syempre, nakapwesto ang kwarto nila sa harap mismo ng karagatan, kung saan tanaw na tanaw ang kabuuan ng dagat. Makikita din doon ang pool area at mga cottages. Sinamyo ni Ina ang sariwang hangin habang nakabuka ang dalawa niyang braso na tila ba niyayakap ang hangin. Maya-maya'y naramdaman niya ang init ng katawan ni Bricks na yumakap mula sa likod niya. Napangiti siya at parang mas gumaan ang pakiramdam niya dahil sa lapit ni Bricks sa kanya. "Your smell is so nice, my beautiful wife." Bulong ni Bricks sa gilid niya na tumama ang hininga nito sa tenga niya. Kaya nakiliti siya dahil doon. Napapikit siya ng bahagya at dinamdam ang pakiramdam na iyon. "Bolero," napahagikik niyang sabi. "Na, nagsasabi kaya ako ng totoo. Ikaw ang babaeng pinakamabangong nagustuhan ko." Pumapalatak pang dagdag ni Bricks habang nakayapos pa rin sa likod niya. Nakapalibot ang malalaking palad ni Bricks sa bewang niya at nakadantay naman ang baba nito sa balikat niya. "Sinasabi mo lang yan kasi nakascore ka. Tsaka mabango naman talaga ako kahit hindi mo sabihin, oh." Sagot niya habang may ngiti pa rin sa labi. "Hindi yan totoo. Makascore man ako o hindi, mabango ka pa rin para sa akin. At ikaw lang ang pinakamaganda sa paningin ko." Kumalas ito sa yakap sa kanya habang nagsasalita at pinaharap siya nito. Ngayon ay magharap na sila at magkahinang ang kanilang mga mata. "Bakit mo sinasabi yan? Wala ka pa bang naging kasintahan noon? Mayaman ka at gwapo, may ibubuga ka kaya alam ko nagkaroon ka rin ng kasintahan." Natanong niya bigla. Sumagi lang yon sa isip ni Ina. Nagtataka kasi siya dahil gwapo si Bricks at may sinasabi rin naman. Kaya imposibleng wala itong naging kasintahan noon. "Sa totoo lang, meron akong naging girlfriend.
Si Bianca, pero nahuli ko siya na may iba. Niloko niya lang ako at pinerahan. Kinumpronta ko siya dahil gusto kong malaman kung bakit niya yun nagawa sa akin. Ang sagot niya, hindi ko daw deserve mahalin dahil wala daw akong pakiramdam. At isa pa, wala daw akong karomaromansa sa katawan. Iginagalang ko kasi siya kaya ayokong lagpasan ng sarili ko. Ayoko magkaroon kami ng intimate scene na hindi pa kami naikakasal. Dahil gusto ko sana na kung sino ang pakakasalan kong babae, ay siya na rin na magiging ina ng mga future babies ko. Mahabang paliwanag ni Briggs na nagpalambot ng puso ni Ina. Kung ganon, naghiwalay na kayo ng tuluyan dahil lang sa hindi mo siya pinagbigyan? Tanong niya na tinanguan ni Briggs. Namamangha si Ina dahil sa kwento ni Briggs. Kung gano'n naman pala, grabe naman yung Bianca na ex niya. Dahil lang sa hindi ito nakasex, ay iniwan na nito si Briggs. May mga babae pala talagang hindi makontento na kahit mayaman na at gwapo, ay hindi pa rin sapat para sa kanila ang ganoong kalagayan. Ibig sabihin lang noon ay hindi kanya mahal. Sambit ni Ina. Pangalawang araw na nila sa Boracay ngayon. Enjoy na enjoy sila ni Briggs lalo pat maganda ang lugar. Suot ang rad two-piece niya ay binaybay niya ang dalampasigan. Ramdam niya ang lamig ng simoy ng hangin sa kanyang balat. Iniwan niya muna sandali si Briggs sa hotel room nila. Tulog pa naman ito dahil sigurado na pagod din kagabi. Nag-bonfire kasi sila at tumambay sa buhanginan ng ilang oras. Pagod siguro si Briggs sa kakagawa ng mga fun activities sa isla kahapon, kaya hindi agad ito nagising ng maaga. Masyado pang maaga kaya malamig pa talaga ang hangin sa tabing dagat. Pinagsisisihan niya tuloy na lumabas siya na walang proteksyon sa lamig. Umagos ang tubig sa paa niya kaya lalo siyang nilamig. Lumayo siya ng bahagya, ngunit minabangga siya kaya nilingon niya yon. Nanlalaki ang mga mata niyang pinagmasdan si Carter na ngayon ay nasa harapan niya. Malulam ang mga mata nito at malungkot. Kumunot ang noo niya dahil sa nakikitang itsura ni Carter. Para bang wala ito sa sarili at pagod na pagod. Parang may dinadala rin itong malaking problema. Carter. Mahinang bulong niya ngunit rinig yun ni Carter dahil magkalapit lang naman ang kanilang mga katawan. Nandito ka lang pala. Tumawa ito. Mas nangunot ang noo ni Ina dahil kakaiba ang tono ni Carter. Alam mo bang naghintay ako ng 5 oras kakahintay sa'yo? Akala ko darating ka. Pagpapatuloy nito habang tumatawa na parang sarili lang nito ang kausap nito. Gusto niyang maawa kay Carter, pero hindi niya alam kung paano papagaanin ang loob nito. Carter, ano bang sinasabi mo? Lasing ka ba? Wika niya. Tumawa muli si Carter na mas lalong nakapagpapakaba kay Ina. Hindi niya alam kung ano ba ang ire-react niya sa mga oras na yon. May usapan tayo, Ina. Sabi mo magkikita tayo at gagala sa Baguio. Pero hindi mo ko sinipot. Pagkatapos nagpakasal ka pa sa lalaking yun? Galit na sigaw ni Carter sa kanya. Gulat na hindi nakapag-react agad si Ina. Oo nga pala, at may usapan sila nito. Nabisi siya dahil sa kasal nila ni Briggs kaya hindi niya agad ito nasabihan. Kitang-kita niya ang lungkot sa mata ni Carter na mga oras na yon. Alam mo bang umuwi ako dito para sana makasama ka ulit at maibalik ang lahat sa dati? Ngayon ay nakayuko na ito habang garalgal ang boses. Naistatwa na yata si Ina sa kinatatayuan niya. Dagdag pa ang lamig ng hangin na tumatama sa balat niya. I'm sorry, Carter. Hindi kita nasabihan agad na nabisi ako sa kasal ko. Humina ang boses ni Ina sa huling sinabi niya. Hindi mo alam kung gaano ko nasasaktan ng mga oras na kasama mong lalaki yun. Abang kinakasal kayo at magkalapat ang mga labi niyo. Halos pabulong na lamang na sinasabi yun ni Carter. Tila ba nanghihina ito habang binibigkas ang mga katagang iyon. Carter, please. Umuwi ka na. Lasing ka lang. Saan bang room mo? Ihahatid na kita. Nilapitan niya si Carter para sana alalayan ito pabalik sa hotel room nito. Pero mabilis na hinapit siya ni Carter sa bewang at hinalikan. Ramdam niya ang magkalapat na labi nila ni Carter. Pero bakit wala siyang maramdamang kakaiba? Bakit hindi yun kasing sarap tulad ng halik ni Briggs sa kanya? Natauhan lang si Ina nang maramdaman niyang gumalaw ang labi ni Carter sa kanya. Balak na sana niyang itulak si Carter, pero kusa nang nagkahiwalay sila nito dahil hinila siya ni Briggs.
Muntik pa siyang mataliso dahil sa kabiglaan. Mabuti na lamang at nakapag-balance siya habang si Carter ay bumagsak sa buhanginan. Dahil sa pinakawalang suntok ni Briggs na tumama sa mukha nito. Dinagana ni Briggs si Carter at muling nagpakawala ng maraming suntok na tumama sa iba't ibang bahagi ng ulo at mukha ni Carter. Napahiyaw si Ina dahil sa nangyayari. "Briggs! Tama na!" Sigaw niya pero parang bingi si Briggs na walang humpay sa pagulpi kay Carter. Naiiyak na si Ina sa nakikita at hindi na niya alam ang gagawin. "Briggs, baka mapatay mo si Carter! Stop it!" Muli niyang sabi at niyakap si Briggs sa bewang. Doon tumigil si Briggs. Tumayo ito at inayos ang nagusot nitong damit bago siya hilahin sa braso at dalhin pabalik sa hotel room nila. Habang palapit ng palapit ay kinakabahan siya sa hindi malamang dahilan. Hindi niya matingnan ng diretso sa mga mata si Briggs dahil nakakatakot ang anyo ng asawa niya ngayon na para bang papatay ng sino man ang humarang dito. Matalim ang mga titig ni Briggs habang ang mga ugat nito sa leeg at braso ay nanggagalit. Nagagalawan din ang panga nito na para bang tinitimpi lang ang galit na nararamdaman nito. Pinagpapasalamat niya ang hindi mahigpit ang kapit nito sa braso niya na parang iniingatan pa rin siya nito kahit pa nakita nito ang nangyari kanina sa pagitan nila ni Carter. Mas dinamba siya ng kaba nang palapit sila sa silid. Sari-saring emosyon ang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Takot, guilty at pangamba. Akala niya ay bibitawan na siya ni Briggs pagpasok nila sa sala. Pero dinala siya nito sa banyo. Kumuha ito ng basang bimpo at idinampi iyon sa labi niya. Napanganga siya dahil sa ginawa nito. Hindi niya akalaing aalisin nito ang bakas ng halik ni Carter sa kanya. Ramdam niya ang panginginig ng laman ni Briggs habang hinahaplos nito ang bimpo sa labi niya. Alam niyang galit si Briggs, ayon sa nakikita niyang reaksyon sa mga mata nito at galaw. Napangiti siya, pero hindi niya yun pinahalata sa asawa. Pagkatapos nitong linisin ang labi niya at sulok nito, ay binuhat siya nito na parang bagong kasal. Napakapit tuloy siya sa batok ni Briggs dahil sa kabiglaan. Inilapag siya nito sa gilid ng kama at saglit na iniwan. Pinagmamasdan niya lang ang bawat kilos nito. Maya-maya ay lumapit ito sa kanya. Bitbit ang malinis niyang damit. Floral dress yon na kulay pula. "Thank you," tipid niyang sabi. "Ayokong mayahawak sa pag-aari ko. Sa susunod na makita kong may lalaki pa ulit na lalandi sa'yo, ay mapapatay ko na." Seryosong sabi ni Briggs bago siya tinalikuran. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutuwa sa sinabi nito. Napabuntong hininga na lamang siya at isinuot na ang damit na ibinigay nito. Lumipas ang 2 linggo na nagsasama sila ni Briggs. Masaya si Ina sa buhay may asawa dahil araw-araw ipinararamdam ni Briggs sa kanya na mahal siya nito. Noong nakaraang gabi ay masayang ibinalita ni Briggs na nakausap na nito ang lawyer nito para sampahan ng patong-patong na kaso si Leonardo na tiyuhin ni Briggs. Attempted murder ang isa sa isinampa nito dahil noong makalipas na mga buwan ay pinagtangkaan ni Leonardo na patayin si Briggs. Sa kabutihang palad ay nakaligtas si Briggs at nakaahon sa hirap na dinanas. Doon niya nakilala si Briggs. Mabuti na lamang at si Ina ang nakakita kay Briggs. Natulungan niya na ito ay natulungan pa siya nito. Nabalitaan din ni Ina na umalis ng muli si Carter na hindi pa sila nakakapag-usap ng maayos. Nalungkot siya para sa binata, ngunit hindi naman siya makalapit muli kay Carter dahil magagalit si Briggs. Pinagbawal nito na makipaglapit siya sa kahit na sinong lalaki. Sinabi pa nga nito na baka hindi ito makapagtimpi at makapatay ito ng lalaking lalapit sa kanya. Masyadong seloso ang asawa niya, kaya hindi na niya ito sinuway pa. Pero deep inside, kinilig siya. Kung minsan nga ay kasama pa ito sa pamamalengke niya at pagpasok sa trabaho. Bilang CEO, ay naihalal din ito bilang COO ng company na itinayo ni Ina dahil magkatuwang naman silang mag-asawa. Sa ngayon ay ongoing pa rin ang kaso na inilatag ni Briggs kay Leonardo at hinihintay na lang ang pagbaba ng arrest warrant. Noong nakaraan ay inasikaso na rin ni Briggs ang pagpunta sa mga taong tetestigo na sina Lina at Canor. Ito ang mga tetestigo sa pangyayari noong nakita ng mga ito si Briggs na sugatan noong walang malay sa gubat.
Delikado si Leonardo na maging kaaway, kaya hinanapan nila ng pansamantalang matutuluyan sina Kanor at Lina, kasama ang mga anak ng mga ito. Silang dalawa lang ni Ina ang nakakaalam ng tinutuluyan ng mga ito, kung kaya ligtas sila mula kay Leonardo. Matuling lumipas ang mga araw. Naghahanda sina Bricks at Ina sa dadaluhan nilang party. Blue cocktail dress ang napili ni Ina na isuot. Meron itong slit sa kanang bahagi ng hita niya, kaya litaw na litaw ang makinis at maputi niyang hita. Dagdag pa nga dito na may kahabaan, kaya naman mukha talaga siyang model tingnan. Marami man ang kumukuha sa kanya na maging isang model, ay inayawan niya. Hindi niya type ang pagmamodel, kaya hindi niya yun pinatulan. Paglabas niya ng mansyon ay sinalubong siya ni Bricks na kabababa lang ng sasakyang kinuha nito sa garahe. Ang mansyon na tinitirhan nila ni Bricks ngayon ay regalo ng lola niya sa kanila ni Bricks noong kinasal sila. Malaki yun na 2-story house. May malawak din na garden at pool area sa likod ng bahay. Kaya naman napakalawak talaga nun para sa kanilang dalawa ni Bricks. Pero sabi nga ng lola niya ay doon sila bubuo ng pamilya na magkasama. Gusto daw ng lola niya na 6 ang apo na ibigay niya dito, na ikinatawa ni Bricks ng oras na yon. Siya naman ay napapalunok at ngiwi ang muka. Han, napakaganda mo talaga. Hindi ako nagkamali na pinakasalan kita. Maganda na, mabait pa. Salubong ni Bricks sa kanya bago siya nito hagkan sa ulo. Kung tutuusin ay swerte din naman si Ina kay Bricks dahil maalaga, mabait, maunawaing asawa at gwapo. Idagdag na rin syempre ang yami nitong katawan. Landi mo, Ina! Sigaw ng isip niya. Napailing-iling siya upang mawala ang pilyong pumapasok sa isip niya. Ikaw rin naman, ang pogi mo dyan tingnan. Bati niya rin sa asawa. Lumapit ito sa kanya ng bahagya at niyapos ang katawan sa kanya. Pumalibot ang mga braso nito sa palibot ng bewang niya, kaya magkaharap na sila. Kiss mo nga ako para maniwala ko. Sambit ni Bricks habang titig na titig sa kanya. Bumaba ang tingin ni Bricks sa labi niya, kaya hindi nakagalaw si Ina. Heto na naman ang puso niya. Tumitibok na naman ang puso niya ng malakas at nadidistract siya sa mga titig ni Bricks. Naramdaman na lang niyang dumampi na ang labi ni Bricks sa kanya. Wala sa sariling napapikit siya dahil nadala na siya ng emosyon. Ngunit bago pa lumala ang nararamdaman niya, ay kumalas na si Bricks sa halik nila. Napahawak siya sa pisngi niya ng patago dahil nahihiya siya sa sarili niya. Feel na feel mo naman yung halik, Ina. Sigaw ng isip niya. Let's go, Han. Inakay na siya ng asawa niya papasok sa loob ng kotse at pinagbuksan siya nito. Pagdating sa entrance ng party ay sinalubong sila ng mga press. Kanya-kanyang kuha ng videos at photos sa kanila ang mga naroong press. In-announce ang pagdating nilang mag-asawa. Siguradong sa mga oras na yon ay nakamasid sa kanila si Leonardo. Alam nilang naroon ito, kaya sinadya talaga nilang mag-asawa na pumunta ron at isurprise ito. Lihim na hinanap na mga mata ni Bricks si Leonardo. Marami man ang mga tao sa party ay nakita pa rin niya ito. Hindi siya nabigo sa nakita niya. Nanlalaki lang naman ang mga mata ni Leonardo habang nakatanaw sa kanila na papalapit sa table na nakareserve para sa kanilang mag-asawa. Halata sa mukha nito na hindi ito makapaniwalang buhay si Bricks. Kitang-kita ni Bricks kung papaanong napapalunok si Leonardo sa mga oras na yon. Pinagmasdan niya ito habang tinutungga ang hawak na kupita na para bang balisa dahil sa nakita ito. Napangiti ng matamis si Bricks dahil sa kanyang nakikitang ekspresyon sa mata ni Leonardo. May lumapit na guest sa table nila na isa sa mga kakilala rin nilang mag-asawa dahil isa ito sa investors nila. Nakipag-usap ito sa kanila kaya nawala sa paningin niya si Leonardo. Agad siyang nagpaalam sa asawa na magbabanyo lang sandali. Han, punta lang akong CR. Saglit lang ako. Huwag kang aalis dito, okay? Biling niya bago halikan ito sa ulo. Agad niyang hinanap ang posibleng pinagdaanan ni Leonardo. Hindi nga siya nagkamali dahil naroon si Leonardo at may kausap sa telepono nito. I order you to kill him immediately. But look what you did. Galit na galit at nanggagalaiti si Leonardo habang may kausap ito sa cellphone. Buhay na buhay at kasama ko ngayon. Damn it, you fucking asshole! Dagdag pa nito habang mahigpit na magkakuyom ang mga palad.
Napapangisi si Bricks at the same time ay nagiinit ang ulo niya ngayong kaharap na niya si Leonardo, ang taksil niyang tiyuhin. Napakasama ng budhi nito. Siya na lamang ang nag-iisang malapit dito ay nais pa nitong patayin siya. Hindi na siya papayag na muli siya nitong maloko at patayin. Bago pa nito gawin ang nais nito, ay uunahan na niya ito. Mukhang galit na galit ka dyan sa kausap mo ngayon ah. By the way, kumusta ka na, Uncle Leonardo? Binigyan niya ito ng matamis na ngiti. Diniinan pa niya ang pagkakabigkas sa mismong pangalan nito upang mas maramdaman nito ang presensya niya. Kitang-kita niya kung paano ito matulos sa kinatatayuan nito nang marinig ang boses niya. Napalunok ito bago pilit nang umiti sa kanya. Ikaw pala, Bricks. Nangangatal pa ang boses na bati nito sa kanya. Yes, ako nga ito si Bricks Montemayor. Yung ipinapatay mo? Sad to say may lahi tayong halimaw, kaya hindi ako mamatay-matay. Very disappointed ka siguro nung hindi mo nagawa yung gusto mo ano? Naakala mo wala na yung taong ipinapatay mo. Pero heto, at kaharap mo pala ngayon. Matapang niyang sabi habang magkaharap sila ni Leonardo. Kitang-kita niya ang pagkuyom ng mga palad nito. Palatandaan na galit na ito sa mga oras na yon. Ikinatuwa naman yun ni Bricks dahil tumatalab ang mga plano niya sa mga oras na yon. Kinapa niya ang ballpen na nasa bulsa niya. Tamang-tama, naroon pa ito at nakahanda sa lahat ng anumang magaganap ngayong gabi. Nakaplano na ang mangyayari ngayong gabi, kaya hindi na dapat pa siya magpaligoy-ligoy at dapat na niyang tuldukan ang lahat ng kasamaan ni Leonardo. Ano bang sinasabi mo dyan, pamangkin ko? Wala akong alam sa mga sinabi mo. Nagulat nga ako bigla ka nalang nawala ng walang pasabi. Akala ko nagbakasyon ka sa ibang bansa, kaya hindi na kita hinanap. Nagpapanggap itong nakangiti habang sinasabi ang mga iyon. Mas lalong umalab ang galit na nararamdaman ni Bricks sa kanyang puso. Wala kang kasing sama. Bigkas niya sa kanyang isip. Nagbakasyon ng halos kalahating taon? Yun bang sinasabi mong nagbakasyon? Hindi mapigilan ni Bricks ang pagtaas ng tono dahil sa inis na nararamdaman niya sa mga oras na yon. Pasensya ka na kung hinayaan muna kita. Akala ko kasi masama ang pagkakadating sa'yo ng hiwalayan ninyo ni Bianca. Kaya hindi ko na naisip na gambalain ka pa sa pagbabakasyon mo. Pasensya ka na, Bricks. Hayaan mo, babawi ang uncle sa'yo. Sambit nito na tila parang walang nangyari sa nakalipas. Mas kumuyom ang kamao ni Bricks dahil sa mga sinasabi nitong kasinungalingan. Akala mo ba maluloko mo ko? Hindi ako tanga tulad ng dati na nagpautulang sa'yo. Hindi mo na ako mauuto ulit. Aalis ka sa kumpanya at manlilimos sa kalsada. Mariing sigaw niya na tanging silang dalawa lamang ang nakakarinig. Doon na nag-iba ang anyo ni Leonardo. Mas naging mabangis itong tingnan at nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Ngumisi ito na parang demonyo. Bakit ba bumalik ka pa? Hindi ba pinatay na kita? Dapat wala ka na ngayon. Tatanga-tanga kasi yung 4 na inutusan kong dapat napapatay sa'yo ng mga oras na yon. Pero heto, buhay ka at kaharap ako. Hindi ba nakakainis nga yun? Dapat bang gawin ko ulit ang ginawa ko noon sa'yo? Pero this time, dapat mismong ako na ang papatay sa'yo. Dahil kapag inutos ko na naman sa mga gagong yun, ay tiyak na mabubuhay ka pa rin. Mahabang litanya nito, na halos tumalsik na sa mukha ni Bricks ang laway nito habang nagsasalita ito. Galit na galit ang reaksyon ng mukha ni Leonardo. Hindi natakot si Bricks, bagkus ay mas natutuwa siya dahil sa mismong pag-amin nito sa kanya. Mas mapapadali na lang ang lahat ng plano niya. Pero nagulat siya nang may inilabas na baril si Leonardo sa loob ng suot nitong suit. Napalunok si Bricks at hindi agad nakapaghanda. Walang katakot-takot na itinutok yun ni Leonardo kay Bricks. Kailangan mo nang mawala sa landas ko. Ikaw ang tinik sa buhay ko. Kayo ng papa mo. Mula na lang nang ilabas ang tatay mo dito sa mundo, wala nang nakapansin sa akin. Hindi na ako gusto ng parents namin. Hindi na rin ako favorite ni na lolo at lola. Pati nung ilabas ka, hindi pa rin ako napapansin. Tama lang na pinatay ko ang mga magulang mo dahil wala silang pagmamahal sa akin. Itinuring nila akong basura at higit sa lahat, hindi ako kailanman pinahalagahan ng mga Montemayor. Alam mo ba kung bakit, Bricks? Kasi hindi ako tunay na Montemayor. Inampun lang ako na mag-asawang Montemayor dahil akala nila hindi na nila kayang magkaroon ng anak.
Pero makalipas ang 2 taon, biniyayaan sila ng supling at yun ay ang tatay mo. Mahal na mahal nila ang tatay mo. At ako, binaliwala na nila. Ipinamana pa nila ang lahat ng ari-arian sa papa mo at sa aking kaunting piraso ng kayamanan lang. Napaka-unfair nila, Bricks. Ginawa ko naman ang lahat, pero hindi nila ako binigyan ng pagkakataon na mahalin din gaya ng tatay mo. Umiiyak si Leonardo habang sinasabi ang mga yon. Gulat na gulat si Bricks sa mga inilahad ni Leonardo ng istorya. Hayop siya. Siya pala ang pumatay sa mga magulang niya. Sa mga oras na yon ay durog na durog ang puso ni Bricks dahil sa nalaman niya. Matagal niyang pinaniwalaan na aksidente ang pagkamatay ng mga magulang niya. Pero hindi pala isang aksidente lang. Wala siyang kasing sama. Durog ang pusong sambit ni Bricks sa kanyang isip. Bakit hindi mo sinabi sa akin yan? Pwede tayong magtulungan at mahalin ang isa't isa bilang tunay na pamilya. Kahit hindi iisa ang dugong pinanggalingan natin, bakit kailangan mo pang patayin ang mga magulang ko? Bakit? Bakit, Uncle? Minahal ka ni Daddy. Hindi mo yun maramdaman kasi bulag ka at nadala ka ng galit at selos mo. Sagot niya kahit pa nanginginig ang buong pagkatao ni Bricks sa mga nalaman niya sa mga oras na iyon. Bakit hindi? Hindi mo alam kung bakit pati ang nanay mong si Rosalinda ay pinatay ko rin? Hindi ba nila sinabi sa iyo na ako ang unang lalaki sa buhay ng nanay mo? Nalaman niyang hindi ako ang magmamana ng lahat ng kayamanan ng mga Montemayor. Kaya hiniwalayan niya ako at ang tatay mo ang pinili niya. Dapat lang silang mawala dahil mga sagabal sila sa buhay. Nagkakandalabas na ang ugat sa leeg ni Leonardo habang nagsasalita dahil sa galit. Mas itinutok pa nito ang baril sa kanya. Hindi alam ni Bricks kung ano ang iisipin niya sa mga oras na yon. Para bang naaawa siya kay Leonardo at nagagalit dahil sa mga kasalanang ginawa nito. Hindi siya naniniwala na ganoong babae ang ina niya. Dahil alam niya ang kwento ng pagmamahalan ng mga magulang niya na ikwento noon ng mami niya sa kanya. Masyadong hibang si Leonardo, pati ang mga maliit na bagay ay binibigyan ng kwento. Hindi totoo yan! Sinungaling ka! Hindi naniniwalang sabi niya. Tumawa ng malakas si Leonardo. Tawang nahihibang na. Hindi ka naniniwalang malandi ang nanay mo at walang puso ang tatay mo? Sigaw nito. Hindi siya nakapagtimpi sa mga sinabi nito. Tinakbo niya ang pagitan nilang dalawa. Nag-agawan sila sa baril na hawak ni Leonardo. Hindi niya kayang tanggapin ang mga sinasabi nito tungkol sa mga magulang niya. Hindi niya kayang tanggapin na malandi ang ina niya dahil napakabait nitong tao. Lalong-lalo na sa kanya dahil anak siya nito. Pagkatapos ay pagsasalitaan lang siya nito ng malandi. Parang nag-slow motion ang paligid nang bigla na lang dumating si Ina. Nawala siya sa focus kaya hindi niya agad naagaw kay Leonardo ang baril. Pumutok yun at sa direksyon ni Ina tumama. Nanlalaki sa gulat ang mga mata ni Bricks. Hindi! Hindi makapaniwalang sambit ni Bricks. Itaas mo ang iyong kamay, Leonardo Montemayor. Inaaresto ka namin sa patong-patong na kasalanan. Rinig ni Bricks na nagsidatingan na ang mga pulis pero hindi na yun inintindi ng isip niya dahil mas nanaig sa kanya ang kalagayan ngayon ni Ina. Bumagsak ito sa damuhan matapos matamaan ito ng baril. Sinadya ni Leonardong si Ina ang patamaan. Paluhod na tumabi siya kay Ina. An, kaya natin to. Kaya mo yan. Dadalhin kita sa ospital. Sandali lang to, okay? Kinakausap niya ito habang binubuhat upang dalhin sa pinakamalapit na ospital. May malay pa si Ina, ngunit dumadaing ito sa sakit. Wala nang pakialam si Bricks sa paligid niya sa mga oras na yon. Basta ang mahalaga sa kanya ay mailigtas si Ina at madala agad sa doktor kahit pa nagkakagulo na sa party dahil sa putok ng baril. Nang makarating sa hospital ay agad na inasikaso si Ina ng mga nurse at doktor. Kinakabahan siya pero pinapatatag niya ang loob niya para kay Ina. Hinawakan niya ang kamay ni Ina habang itinatakbo ito. Nakahiga ito sa hospital bed na may gulong sa paa. Kaya naman mabilis itong dinadala sa operating room. Han, mahal na mahal kita. Ano man ang mangyari, lumaban ka, okay? I love you. Yun ang mga huling salita na lumabas sa bibig ni Bricks bago inilayo si Ina sa kanya para ipasok sa loob ng operating room. Naluluha si Bricks, nanginginig at hindi alam ang gagawin sa mga oras na yon. Naupo siya sa waiting area at doon yumuko habang hawak ang buhok.
Maya-maya ay nag-ring ang cellphone niya. Hindi agad niya yun nasagot dahil busy siya sa pag-iisip kung magiging maayos ba si Ina sa loob ng OR. Hello? Walang buhay na sagot ni Bricks sa kabilang linya. Hello sir, naaresto na po namin si Leonardo Montemayor. Maraming salamat po sa kooperasyon ninyo. Papunta na po dyan ang 2 sa aming team para kunin ang ebidensya. Sambit ng pulis na ang tinutukoy na ebidensya ay ang kunwaring ballpen na nasa bulsa niya kanina pa. Yun ang recorder na kumuha ng lahat ng naganap na usapan nila ni Leonardo kanina. Isa yun sa magiging ebidensya niya upang mapadiin pa ang kaso ni Leonardo. Tiyak niyang wala na itong kawala pa sa batas. Pagbabayaran nito ang lahat ng kasamaang ginawa nito sa pamilya niya. Natapos ang mahigit 2 oras na paghintay niya sa labas ng operating room. Nagdatingan na rin ang mga magulang ni Ina. Humihingi po ako ng pasensya sa lahat ng nangyari kay Ina. Mom and Dad, hindi ko po ginusto ang nangyari. Sana po'y mapatawad niyo ako sa nangyari kay Ina. Mahal na mahal ko po si Ina. Handa po kong tanggapin anuman ang kaparusahang igagawad niyo sa akin. Umiiyak na sambit ni Bricks habang kausap ang parents ni Ina. Nakaharap sa kanya ang daddy ni Ina habang yakap nito ang ina ni Ina na umiiyak sa bisig ng asawa nito. Huwag kang mag-alala iho, hindi mo kasalanan ng nangyari. Sadyang may mga tao lang na masama at handang gawin ang ganoong bagay. Huwag kang mag-alala, makakayanan ni Ina to at malalagpasan. Alam kong kaya niya to. Pagsubok lang to sa atin. Pagpapalakas ng loob nito sa kanya, maging sa asawa nitong umiiyak pa rin dahil sa pag-aalala kay Ina. Hindi na daw sinabi ng mga ito sa lola ni Ina ang nangyari dito dahil baka mas magkaroon pa ng problema kaya hindi na nila yun ipinaalam pa. Maya-maya ay lumabas ang doktor na tumingin kay Ina at nag-opera. Nagtatanggal ito ng mask at gloves habang papalapit sa kanila. Kumabog ng malakas na halos mabingi na si Bricks dahil sa pag-aalala na baka masama ang resulta ng operasyon kay Ina. Pinilit niyang magpakatatag at hinarap ang doktor. Kayo po ba ang asawa at magulang ng pasyente? Bungad nito na tinanguan nila bilang sagot. Masyadong malala ang tinamong tama sa katawan ng pasyente. Nahirapan kami sa pag-alis ng bala, pero ginawa namin ang paraan. Mabuti na lang at sa tagiliran siya tinamaan. Dahil kung hindi, ay hindi makakasurvive ang baby niyo, Mr. Montemayor. Sambit ng doktor na nakapagpatigil sa pag-inog ng mundo ni Bricks, lalo na nang marinig niya ang huling sinabi ng doktor. Oh my God! Is it true, Doc? Hindi makapaniwalang tanong ng mami ni Ina sa doktor. Tumango ang doktor. Yes, 6 na buwan na siyang buntis. Mabuti na lang at dadala niyo agad si Mrs. Montemayor dito. Kung hindi ay naubusan na siya ng dugo. Dagdag pa ng doktor. Oh my honey, magkakaapo na tayo. Did you hear that? Tuwang-tuwa ang ina ni Ina dahil sa nalaman nila. Habang si Bricks naman ay nagpapasalamat sa Diyos dahil ligtas ang mag-ina niya. Lumipas ang 3 buwan. Ligtas na sa kapahamakan si Ina habang si Bricks naman ay hinaharap ang paglilitis sa kaso ni Leonardo. Wala nang takas pa si Leonardo sa mga patong-patong na kasong inihain niya rito. Mabubulok na ito sa kulungan at tuluyan ng mabibigyan ng hustisya ang kamatayan ng mga magulang niya, pati na rin ang lahat ng ginawa nito sa kanya. Han, halika, hawakan mo ang tiyan ko. Gumagalaw si baby. Nararamdaman kong sumipa siya. Malambing na sabi ni Ina kay Bricks na nasa tabi lamang niya habang nagpapahangin sila sa tabing dagat. Naisipan ni Bricks na dalhin ang mag-ina niya sa tabing dagat para makalanghap ang mga ito ng sariwang hangin. Nagpapatayo na rin siya ng bahay sa isa sa mga isla niya na nabawi niya sa kamay ni Leonardo. Lahat ng pag-aari niya ay nabawi niyang muli at tagumpay na napasa kanya na ulit. Lumapit siya sa kanyang asawa at sinunod ang nais nito. Idinantay niya ang palad sa malaki ng umbok nito sa tiyan. Oh, gumalaw siya! Nabibiglang sabi ni Bricks nang maramdaman nga niya ang pagsipa ng baby nila sa loob ng tiyan ni Ina. Haha, I told you, sumipa siya. Natatawa pang sabi ni Ina sa reaksyon ni Bricks. Lumapit si Bricks kay Ina at hinagkan ito sa labi upang ipadama pa dito lalo na mahal niya nga ito. Balak niya itong sorpresahin muli ng kasal. Yung tunay na kasal, yung may pagmamahalan, yung totoo, yung panghabang buhay na. Masayang nagtatawanan silang dalawa
dahil muli na namang sumipa si baby. Ngunit dumating ang katulong. "Sir, may naghahanap po sa inyo sa baba. Kilala daw po niya kayo." Pagputol nito sa masayang usapan nila ni Ina. "Sino daw?" tanong ni Ina. "Hindi po niya sinabi ang pangalan niya, ma'am. Basta po sabi niya, kilala daw po siya ni sir." Sagot nito. "Sige, susunod na ako. Dito ka na muna. Bantayan mo ang mom mo dahil wala siyang kasama." Utos niya dito na sinunod naman ito. "Han, dito ka na muna. Inumin mo tong gatas mo, okay? Saglit lang ako. Babalik din ako." Hinalikan niya ito sa labi bago umalis. Pagbaba sa hagdan ay nakita niya ang isang figura ng babae na nakaupo sa sofa. Nang makalapit siya ay namukaan niya ito agad. "Bianca, anong ginagawa mo rito?" Nagtataka niyang tanong. Tumayo ang babae at humakbang ng isang beses palapit sa kanya. Bricks, I miss you, sweetie. Kamusta ka na?" Malambing nitong sabi. Hindi alam ni Bricks kung bakit ba naisipan ni Bianca na lumapit pa sa kanya. Gayong niloko siya nito noon at sinabihan ng masasakit na salita. "Sabi ko, anong ginagawa mo rito?" Walang buhay na ulit niya sa sinabi niya dito kanina. Kasi napagtanto ko na mahal pala talaga kita. At saka yung nagawa ko sa'yo noon, utos yun ni Leonardo sa akin. Hindi ko gustong saktan ka dahil mahal kita. Pero dahil kinailangan ko ng pera, tinanggap ko yun binigay niya. Humihingi ako ng kapatawaran sa'yo, Bricks. Magbabago na ako at susubukan ko ulit na ayusin ang relasyon natin. Promise, hindi na kita sasaktan. Miss na kita, Bricks. Sana bumalik na tayo ulit sa dati. Nagsusumamo ang tono ng boses nito. Pero wala nang maramdamang kahit na anong reaksyon sa puso niya para kay Bianca. Itinaas niya ang kamay. "Kasal na ako, Bianca, at magkakaanak na. Ayusin mo na lang ang buhay mo at humanap ng lalaking para sa'yo. Sigurado akong may deserving na tao para sa'yo. Yung handa kang mahalin at intindihin." Aniya na ikinaluhan ni Bianca. Akala ko magiging okay pa tayo. Pinilit kong kalimutan ka. Sorry sa lahat ng mga nagawa ko noon sa'yo. Nadala lang ako ng pangangailangan ng pera. Kaya ako pinatos ang offer ng uncle mo. Hindi ko naman alam na susuko ka agad. Akala ko hahabulin mo ako at aalamin ang totoo. Pero nanahimik ka lang. Hindi mo ko sinundan. May hinagpis na sabi ni Bianca. "That time, pinapatay niya ako." Kitang-kita niya ang panlalaki ng mata ni Bianca. Nagulat siguro ito sa sinabi niya. "Nawala ako ng 3 buwan. Pagkatapos ay doon ko nakilala ang asawa kong si Ina. Masaya na kami ngayon. Kaya wag mo na kaming guluhin pa gaya ng ginawa niyo sa akin noon ni Leonardo." "Kung ganoon, wala na pala talaga akong dahilan para balikan ka pa. Sige, aalis na ako, Bricks. Salamat sa mga nagawa mo noon sa akin. Salamat sa lahat at humihingi rin ako ng kapatawaran." Malungkot ang ngiti na ibinigay ni Bianca sa kanya bago nito lisanin ang lugar. Nalulungkot si Bricks sa sinapit ni Bianca. Naging biktima lang din ito ng tiyuhin niya. Pero salamat na rin at ganoon ang nangyari. Kung hindi ay hindi niya siguro ngayon makikilala ang asawa niyang si Ina, na pinakamamahal niya. Lumipas ang 2 buwan. 7 buwan na ngayon ang tiyan ni Ina. Walang kaalam-alam ang dalaga na isusurprise ito ng asawa nito. "Mami, sure ka ba nandito si Bricks? Ang sabi niya kasi sa akin ay may meeting siya ngayong araw." Sabi niya sa ina niyang akay-akay siya papasok ng hotel. Nasa loob daw ng hotel si Bricks kung saan sabay-sabay silang kakain ng dinner. "Anak, nandito si Bricks. Sinabi niya na sabay-sabay daw tayong kakain ngayong gabi. Naroon na rin ang lola mo at daddy mo. Hinihintay na nila tayo." Sabi pa nito sa kanya. Sumunod na lamang siya kung saan siya nito dalhin. Tiwala naman siya dahil ang mami naman niya ang kasama niya. Ngunit pagpasok nila sa isang kwarto na mayroong double door, ay wala namang katao-tao. Madilim yun at wala kang makikita kahit na ano. Nagtaka siya kaya tinanong niya ang mami niya. "Ma'am, ano ba to? Wala namang tao dito oh. Hindi yata dito yung sinasabi ni Bricks. Baka..." Paglingon niya sa mami niya ay wala na ito sa tabi niya. Nagtataka siyang inilibot ang paningin, ngunit wala talaga ito. Lalabas na lang sana siya, ngunit mabilis yung sumara, kaya mas lalong dumilim ang paligid. Kinakabahan na siya, ay baka anumang oras ay himatayin na siya.
nang bigla na lang bumukas ang ilaw sa harapan niya. Christmas lights yon na umiilaw sa bawat gilid ng daan. Para bang sinasabihan siya na tawirin ang mga yon. Nagsimula na siyang baybayin yon kahit pa kinakabahan siya. Nang bigla na lang pumailanlan ang musika na masarap sa pandinig. Anong nangyayari? Tanong ng isip niya. Paglakad niya sa pagitan ng mga ilaw, ay doon niya nakitang may mga petals ng pulang rosas ang nagkalat sa gitna ng dinadaanan niya. Napapangiti siya habang binabaybay ang dulo ng mga yon. Nang malapit na siya sa dulo ay umilaw na naman. Hindi niya napansing may mga nakadekorasyong bulaklak pala sa kisame ng lugar, kaya habang lumalakad ay napapangiti siya dahil sa ganda ng mga iyon. Nang malapit na siya ay bigla na lang nagliwanag ang buong kapaligiran niya. Sa una ay nasilaw siya, kaya hindi agad niya nakita ang kabuuan ng lugar. Ngunit nang masari na ang mata niya, ay napaawang na lang ang bibig niya dahil sa gulat. Naroon kasi ang lola niya. Katabi nito ang daddy at mommy niya na masayang nakatanaw sa kanya. Sa gilid ng mga ito ay si Briggs na poging-pogi sa suot nitong white tuxedo na may bulaklak pa sa bandang dibdib nito. Iginala pa niya ang tingin na ikinagulat niya dahil nandoon rin ang mga empleyado niya. Kaibigan noong kolehiyo siya at mga kaklase niya. Naroon din ang mga kamag-anakan nila. Sa sobrang dami ng mga imbitado ay punong-puno ang loob ng venue. Napapaluha si Ina habang tinatanaw ang lahat ng mga naroon. Inakay siya ni Briggs palapit sa pari na nasa harap. Ikaw ba, Ina de la Torre Montemayor, ay handa muling magpakasal kay Briggs Montemayor at makasama ito sa hirap manuginhawa? Tanong ng pari sa kanya na mas ikinaluha niya. Tumango siya bago sumagot ng opo, Father. Napatingin siya kay Briggs nang punasan ito ang luha na kanina pa nagbabagsakan sa mga mata niya. Masaya itong nakangiti sa kanya habang ginagawa ang mga yon. Hays, napakaswerte talaga niya sa asawa niya. Sino bang mag-aakala na ganito pala magmahal ang isang Briggs Montemayor? Sobrang maalaga, maalalahanin, mapagmahal, marespeto at responsabling asawa. Ano pa bang mahihiling niya? Pagkatapos ng kasal ay pinalakpakan sila ng mga imbitado. Tuwang-tuwa ang lola ni Ina at walang pagsidla ng saya nito. Apo, masayang-masaya ako para sa'yo. Sa wakas nakahanap ka na ng lalaking magmamahal ng tapat sa'yo. Alagaan mo mabuti itong apo ko, Briggs. Sambit nito bago bumaling kay Briggs. Tumango naman si Briggs at sinagot ng magalang ang lola niya. Makakaasa po kayo, lola, na mamahalin ko po ng wagas ang inyong apo. Sagot ni Briggs sa matanda. Masayang napangiti ang lola Cora niya sa naging sagot ni Briggs dito. Nag-aalala si Ina sa kalagayan ng lola niya dahil lumilipas ang mga araw at panahon. Natatakot siyang baka dumating na ang araw na kunin na ng Diyos sa kanila ang lola Cora niya. Araw-araw niyang pinagdarasal na sana ay humaba pa ang buhay nito. Sana ay mas tumagal pa ito sa mundo at makita pa nito ang mga apo nito sa kanya. Wala sa sariling niyakap niya ng mahigpit ang lola niya na gumanti din naman ang yakap sa kanya. Matuling lumipas ang panahon. Naipanganak na niya ang panganay niyang anak na si Bailey Ivan Montemayor. Lalaki ang panganay na anak nila ni Briggs. 5 buwan na ito at may malusog na pangangatawan. Chubby at cute na bata si Bailey, na talaga namang kinatuwaan ng lola at lolo nito. Maging ang mama Cora nito ay tuwang-tuwa sa apo nito. Nahahawig kasi ang mga mata ni Bailey kay Ina, habang ang labi, ilong at hugis ng mukha nito ay nakuha kay Briggs. Isang magandang araw, nasa tabing dagat sila kung saan nagpatayo ng mansyon si Briggs sa mismong isla niya. Magkakasama silang buong pamilya. Masayang nagkakatuwaan ang lahat nang bigla na lamang bumagsak ang lola Cora ni Ina. Mabilis nilang dinaluhan ang matanda na walang malay. Nagkakagulo na ang lahat. Umiiyak ang mami niya at ang daddy niya, at ang asawa niya ay inakay ang matanda upang mailagay sa kama. Nagpatawag na rin ng doktor. Dahil malayo sa bayan, ay hindi agad nakarating ang personal doctor nito. Mabuti na lamang at may sarili silang chopper. Malala na ang kalagayan niya. Kailangan siyang madala sa ospital agad-agad. Walang dapat masayang na oras dahil buhay ang pinag-uusapan dito. May laman na sabi ng doktor sa kanila. Kaya wala silang sinayang na oras. Biniyahe si Lola Cora pabalik sa Maynila upang magamot sa hospital. Ang masaya sana nilang sama-sama ay nauwi pa sa malungkot na pangyayari.
Walang tigil sa pag-iyak si Ina. Hindi maampat ang iyak sa kanyang mata. Nag-alala siya para sa lola niya. Paano kung may mangyaring masama dito? Paano? Sigaw ng isip niya. Han, tahan na, okay? Magiging maayos din si Lola Cora. Huwag mo nang alalahanin yon. Malakas ang lola mo. Makakaya niya yun. Pagpapagaan ni Bricks ng loob sa asawa niya. Dahil walang lakas si Ina para hawakan si Baby Bailey, ay si Bricks na ang nag-asikaso sa bata. Noon pa man ay nabanggit na ni Ina kay Bricks na may taning na ang buhay ng Lola Cora niya. Kaya alam ni Bricks na anytime ay ganun nga ang mangyayari. Lumuwas silang magpamilya sa Manila para kumustahin ang lagay ni Lola Cora. Ayon sa doktor ay maayos na ang lagay ng matanda, kaya wala na silang dapat pang ipag-alala. Pero isang gabi ay inatake itong muli na tuluyan ng ikinasawi na matanda. Wala na itong buhay, pero makikita sa mga labi nito ang saya dahil sa mga alaalang iniwan nito sa kanila. Natupad ang nooy pangako lamang ni Ina sa lola niya na magpapakasal siya at bibigyan ito ng apo sa kanya. Kahit papano ay maluwag pa rin sa puso ni Ina. Natanggaping wala na nga ang lola niya. Lola, kung nasaan ka man ngayon, sana masaya ka dyan. Huwag mo na kaming alalahanin dito. Masaya kami at buo. Mahal na mahal kita, Lola. Gabayan mo palagi si Bailey. Salamat sa pagmamahal mo. Lumuluha si Ina habang kinakausap ang nicho ng Lola Cora niya. Wakas.